lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Ang mga balita, dudublehin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tampalang John Ibanez at Drew Nasino. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita. Narito na ang headlines sa Pasada Balita ngayong araw ng Miyerkules, ika-17 sa buwan ng Setyembre 2025. Pasada Balita. Rigudon sa liderato ng Kamara, inaasahan ngayong araw. Pasada Balita. Ag-freeze sa mga bank accounts at insurance policies sa mga dawit sama Animalyang Flood Control Project pinag-utos ng Court of Appeals. Pasada Balita. Pondo para sa ICI pinag-aaralang kunin sa budget mismo ng Office of the President. Pasada Balita. 20 pesos kada kilo ng bigas, mabibili na rin ng mga public school teachers at bus at taxi drivers. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, dividendo mula sa GOCCs posibleng umabot sa 157 billion pesos ayon sa Department of Finance. Pasada Balita. Sa ibayong dagat, Spanish Prime Minister Pedro Sanchez nanawagang i-ban ang Israel's international sports event. Pasada Balita. Sa balitang pampalakasan, Alas Pilipinas nakapagtala ng kasaysayan matapos talunin ng Egypt sa FIVB Volleyball Men's World Championship. Pasada Balita. Balitang mga kalusugan, benepisyo ng turmeric sa kalusugan, ating alamin. Pasada Balita. At sa balitang showbiz, Nation's girl group BINI magpe-perform sa Coachella. Tampalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Kami po ang inyong tagapaghatid balita, Johnny Ibanez. Ako naman po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino, sa pangalan ni Drew Nasino. Pasada Balita. At ngayon, pasadahan na natin ang detalye ng mga nagbabagang balita. Pasada Balita. Posibleng magkaroon ng pagpapalit ng liderato sa Kamara sa pagbubukas sa sesyon nito ngayong araw. Kasunod na rin ito ng umugong na balitang papalit bilang House Speaker si House Deputy Speaker at Isabela 6th District Representative Faustino Boji D dahil sa sinasabing paghahain ng leave of absence o pagre-resign ni House Speaker Martin Romualdez. Namatid na maagang natapos ang sesyon kahapon sa mababang kapulungan at agad nagtungo ng Malacanang si Speaker Romualdez kasama sina House Majority Leader Sandro Marcos at iba pang leader ng Kamara. Ngunit wala namang naging malinaw na dahilan ng pagtungo ng mga ito sa palasyo ng Malacanang. Una na ring lumutang ang mga pangalan ni na Deputy Speaker at Antipolo 1st District Representative Ronaldo Puno, Cebu 5th District Representative Duke Frasco, Navota City Representative Tovi Chanco at Bacolod Representative Alfredo Albi Benitez para sa nasabing posisyon sa mababang kapulungan.
Pasada Balita. Sa kaugnay na balita, kinumpirma ni Bacolod City Representative Albi Benitez na umuugong na mga panawagang magpalit na ng liderato sa Kamara. Sa gitna naman ito ng kontrobersyang bumabalot sa flood control projects na iniuugnay sa ilang mga mabatas dahilan upang lalong mawalan ng tiwala ang publiko sa mababang kapulungan. Ayon kay Congressman Benitez, ang nasabing issue ang nag-udyok kay Navotas Representative Toby Tiangco na ipresenta sa Senado ang kanyang mga nakalap na impormasyon. Bagamat inendorso siya ni Congressman Tiangco na maging bagong House Speaker, nilinaw ng kongresista mula Bacolod na desisyon pa rin ng mayorya ng mga kapwa mamabatas ang masusunod kung sino ang gusto nilang mamuno. Ipinunto ni Benitez o ni Congressman Benitez na kailangan ng Kamara ng leader na maglilinis sa institusyon, may integridad at kredibilidad na panagutin sa batas ang mga sangkot sa kontrobersya at mabawi ang anumang halaga ng pondong para sana sa bayan. Aminado rin ng Ilonggo Solo na batid ng kanyang mga kapwa-kongresista ang sitwasyon, pero mas piniling manahimik sa iba't ibang kadahilanan. Pasada Balita. Nananatili namang matibay ang suporta ng mga mamabatas mula sa Negros Island Region kay House Speaker Martin Romualdez. Pamamagitan ng paglagda sa isang manifesto of support, binigyang diin ng mga naturang kinatawan na ang pagkakalikha ng rehiyon. Higit pa sa isang batas at ito'y pagtupad sa pangako sa taong bayan na nangangailangan ng matatag at mga vision na may vision sa pamumuno. Init ng mga naturang mamabatas na ang pagkakaisa sa likod ni Speaker Romualdez na inilarawan nila na hindi lamang isang leader ng Kamara kundi isang partner ng kanilang rehiyon na nakikinig sa mga pangangailangan ng taong bayan at nagbubukas ng pintuan ng national government upang marinig ang boses ng mga taga-Negros. Ipinunto ng mga kongresista na bagamat naisabatas na ang paglikha ng NIR, marami pang kailangang gawin upang matiyak na maisasalin ito sa mga konkretong benepisyo para sa kanilang mga nasasakupan. Bilang sa mga lumagda sa manifesto, sina Representatives Jules Ledesma ng 1st District, Alfredo Marañon ng 3rd District at 2nd District na ulitin ko lang, medyo nalito lang ako. Alfredo Marañon III ng 2nd District ng Negros Occidental at Emmanuel Iway ng 1st District at Janice Digamo ng 1st District ng Negros Oriental. Pasada Balita. Sa kaugnay pa ring balita, naniniwala itong si Navotas Representative Toby Tiangco na ang pinakaimportanteng numero para mapalitan ng liderato ng Kamara ay nasa Malacanang. Kasunod naman ito ng mga report na maghahain ng leave of absence si House Speaker Martin Romualdez at magkakaroon ng balasahan sa liderato ng Kamara. Sinabi ng kongresista na hindi magandang tingnan ang pagliban sa trabaho ng leader ng Kamara. Anya, hindi katanggap-tanggap sa publiko ang gagawing hakbang ni Speaker Romualdez. Kasabay nito, binigyan diin ni Representative Tiangco na dapat ding palitan ang mga miyembro ng House Deputy Speakers at Chairman ng Sensitive Committees kung magkakaroon ng pagpapalit sa liderato ng Kamara. Samantala, hindi naman pinangalanan ng Kongreso kung sino nga ang papalit sa may iwang posisyon ni House Speaker Romualdez. Bukod pa rito, kailangan din anyang pagbutohan sa Kamara kung sino ang ipapalit sa may iwang posisyon ng kasalukuyang House Speaker o magkakaroon na lamang daw ng Joe Lats. Pasada Balita. Sa detalye ng iba pang headlines, latest naman mula sa Filipino Mirror. Ipinag-utos ng Court of Appeals ang pag-freeze sa 135 bank accounts at 27 insurance policies ng mga individual at kumpanyang konektado sa sinasabing maanumalyang flood control projects. Ayon kay Anti-Money Laundering Council Executive Director Matthew David, ilabas kahapon ng kautusan matapos formal na isumite ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang nasabing panawagan. Isinuwalat naman ng kalihim na bahagi ng naturang freeze order ang nasa 26 na kawani ng DPWH at kontratista na parehong pangalan ng isinumite ng ahensya sa Office of the Ombudsman na naharap sa kasong graft complaints. Bilang narito, sina dating Public Works and Highways Assistant Regional Director Henry Alcantara, dating OIC Assistant District Engineer JP Mendoza,
at maging si Ernesto Galang ng Planning and Design Section. Kasama rin sa nasabing listahan ang mag-asawang kontratista na sina Cesara Ate Sara Diskaya at Pacifico Curly Diskaya, gayon din si Mark Alan Arevalo ng Wawaw Builders. Pasada Balita. Dalawa pang respondents ang idinagdag ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste sa kanyang reklamo ukol sa alegasyong panunuhol ni DPWH Bulacan District Engineer Abelardo Calalo. Sa reply affidavit with supplemental complaint affidavit, kabilang sa dalawa pang respondents na isinama ang mga kontraktor na sina El Rey Jose Noche at Marciana Noche, ang mga may-ari ng Top Tech Trading and Construction Company Incorporated. Ayon kay Congressman Leviste, ang dalawang nabanggit na respondents ang nakalista sa papel na kasama ng perang dinala nitong si Calalo sa kanyang opisina para ibigay ang mahigit 3 milyong pisong donasyon. Natumbas naman ito ng 3% ng mahigit 104.23 million pesos ng tatlong kontrata ng DPWH sa Top Tech Trading and Construction. Una nang inihayag ng kongresista na ang suhol sa kanya ni Calalo ay para pigilan ang investigasyon sa palpak at manumalyang flood control projects. Hiniling naman ni Congressman Leviste sa korte na isabina ang mga bagong respondent para pagpaliwanagin ang mga ito at magsumite ng kanilang counter affidavits. Pasada Balita. Pinag-aaralan pa ng Office of the President kung kayang hugutin sa mismong pondo nito ang gagamiting budget ng binuong Independent Commission for Infrastructure. Ito'y ayon mismo kay Budget Secretary Amena Pangandaman kasabay ng pagsasabing hindi na magre-requesta ng karagdagang budget ang OP sa Department of Budget and Management. Sinabi ng kalihim na maaaring hugutin ang pondo ng ICI sa contingent fund para sa maintenance and other operating expenses at capital outlays. Pinagpa ng Secretary Pangandaman, tinatayang nasa 21 million pesos ang kakailanganing budget para sa personal services, ngunit di pa niya nakukwenta ang MOOE at capital outlays dahil kailangan pang hintayin na magkaroon ng Executive Director ang ICI. Pasada Balita. Nagsamba na ng kaso ang Department of Transportation at Land Transportation Office laban sa tinaguriang Bulacan Group of Contractors o BGC Boys dahil sa paggamit ng peking driver's license upang makapasok sa mga kasino. Kabilang sa mga kinasuhan sina dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara at dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Matatandaang naglabas ng show cause order ang LTO sa nasabing grupo para pagpaliwanagin ng mga ito kung saan nila kinuha ang mga peking dokumento. Pasada Balita. Tiyak naman mismo ng Palasyo ng Malacanang na hindi magkakaroon ng overlapping o conflict ang magkahiwalay na investigasyon ng Department of Justice at ng Independent Commission for Infrastructure kaugnay ng mga sinasabing guni-guning flood control projects sa bansa. Ayon kay Palace Press Officer at Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, nakabatay ang kapangyarihan ng ICI pakikipag-collaborate sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan kabilang ang National Bureau of Investigation at mga law enforcement unit. Niwanig pa ni Jose Castro ang task force ng DOJ hindi mag-overlap o kumukontra sa mandato ng ICI kundi nagsisilbing katuwang upang mapabilis ang pag-usad ng mga kaso laban sa mga sangkot sa maanumalyang proyekto. Dagdag pa ni Jose Castro kung mayroon ng naunang investigasyon o naimbestigahan ng ICI, maaaring agad na magsampa ng kaso ang DOJ Task Force upang hindi na maantala ang proseso ng pananagutan. Pasada Balita. Bukas ang Malacanang sa plano ni Senate President Vicente Soto III na isabatas ang pagtatatag ng Independent Commission sa pamamagitan ng Senate Bill 1215. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nakikita nilang makakatulong ang naturang hakbang para mas mapalakas ang mandato ng Independent Commission na nakatuon sa pagpapanagot sa mga sangkot sa katiwalian. Iisa lang naman anya ang layunin ng Senado at ng Ehekutibo na tiyakin
ang pananagutan at integridad sa mga isinasagawang proseso. Sa ngayon, wala pa ang personal na pag-uusap sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Senate President Tito Soto hinggil sa nasabing panukala, subalit tiniyak ni Yusek Castro na bukas ang Pangulo sa anumang hakbang na makakatulong sa pagpapalawak ng kapangyarihan at operasyon ng komisyon. Layo ng nasabing panukala na palakasin at pagtibayin ang kapangyarihan ng komisyon na binuo ng Pangulo. Pasada Balita. Dapat humudyat ng bagong pag-asa sa isinagawang investigasyon sa mga katiwaliang kinasasangkutan ng iba't ibang personalidad ang pagkakabuo ng Independent Commission para tuklasin ang katotohanan sa sinasabing maiskandalong mga flood control project. Nabanggit ng mga respetadong tao ang itinalaga mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa komposisyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI kaya't mataas ang kumpiyansa ang mga kababayan na magiging resulta ng gagawing pagbusisi. Nabanggit na hindi matatawaran ang integridad nila dating Public Works Secretary Rogelio Babe Singson, dating Justice Andres Reyes Jr., SGV Managing Partner Rosana Fajardo at maging Baguio City Mayor Benjamin Magalong kaya't malaki ang pag-asa ng netizen na mabibigyan ng katarungan ng sinapit na pagbabaha sa maraming lugar, kabilang na ang Kamaynilaan. Palit, binabanggit na sa pagkakabuo ng Independent Commission, magbigay dapat daan ng Kongreso at maging ang Senado para itigil na ang kanilang investigasyon upang magkaroon ng centralized na resulta ang anumang kahinatnan ng pagbusisi sa sinasabing katiwalian sa mga naturang proyekto. Ito sa sinasabing pagbuo ng komisyon, mabubura ang kulay politika sa alinmang panig dahil wala sa mga miyembro nito ang sinasangkot sa mga binabanggit na guni-guning project na mismong ang Pangulo na ang nagsabi sa kanyang katatapos pa lamang na SONA. Binabanggit din po, with your indulgence, Mama Juday, mga kabalitaktakan, mukhang ang nais ng netizen, ika ngay mag-giveaway ang Senate at Kamara para ika ngay mas maging katanggap-tanggap sa ating mga kababayan. Independent Commission kasi. Oo. Kung ano yung magiging resulta. Dahil sa bandang huli, mahirap nga namang ang mismong mag-iimbestiga at huhusga yung mga taong kabilang Doon sa mga institusyon, mismong sabi, isinasangkot at posibleng nasasangkot or quote-unquote kasabwat dito sa nasabing anomalya. At kung ang mga netizen nga naman, kabilang sa mga netizen ang tatanungin, mas dapat hayaan na lamang ang Independent Commission sa pag-iimbestiga dahil kahit papano, humupa yung sinasabing galit or tila paghihimagsik ng damdamin ng ating mga kababayan. And take note Ma'am Juday, mga kabalitaktakan. Mukhang kasunod nga nung palitan sa Senado, Naku, ayun na nga. liderato ng Senado, mukhang ito. Yung ating Yung headline, inaabangan number 1. mamaya. Yung sinasabing regudon or palitan sa mismong liderato naman ng mababang kapulungan. At kung susundan natin yung linya ng mga binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nung mga nakaraang araw, mukhang paninindigan niya na walang kamag-anak, walang kaalyado, at walang kaibigan sa isasagawang investigasyon. Tama naman. Kung sinong dapat masapul, tamaan na. Di ba? At panagutin kung sinong may sala. Kasi yun naman ang hinihintay ng ng taong bayan. Hindi lang resibo kundi dapat may managot. Dahil, Oo, ang dami ng resibo Oo, dami na nga pruweba Ang masaklap kasi, Ma'am Juday, lahat tinamaan Oo, ang daming tinamaan ng pagbaha. May mga nagsasabi nga na mukhang nature's gift. Mga sunod-sunod na pag-ulan. Naku, oo. Dahil naging-resulta nito, magkaroon matinding ng pagbaha, mabunyag. Yung mga sinasabing maanumalyang proyekto. Ang matinding problema ngayon ng mga taong bayan. Kaya ngayon, kada buhos ng ulan, hindi mo mapipigilan ng ating mga kababayan na mag-alala at mangamba dahil baka mamaya paglabas nila ng bahay, hindi pa sila nakakalabas, baha na. Hindi lang yun. Baka ikasawi pa, no? Yun ang masaklap doon Dahil hindi lamang buhay. ari-arian ang nawawala. Dahil sabi nga nila, ang ari-arian, Sira ang bahay. mapapalitan mo yan. Mapapagtrabahuhan pa yan. Ang pinakamasaklap, pagbuhay ang nawala.
Samantala, nanawagan si Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula na ilagay ang interes ng bansa at ng publiko sa gitna ng mga investigasyon hinggil sa katiwalian. Sinabi ni Cardinal Advincula na ang nangyayaring pagtutok sa mga maanumalyang flood control projects ay yumayanig at nambubulabog sa anyay pambansang kaluluwa at nangihikayat sa mga Pilipino na singilin at panagutin ang mga nasa kapangyarihan. Dagdag pa ng Arsobispo, kaisa niya ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines sa paghihikayat sa mga parokya at iba pang komunidad sa loob ng simbahang katolika na manalangin, magnilay at sumama sa mga mapayapang pagkilos upang panagutin ang mga nadadawit sa korupsyon. Iginit din ni Cardinal Advincula ang mga katagang winitiwan ni Balanga Bishop Rufino Sescon Jr. na ang mga Kristiyano ay makajos, kaya makabayan at ang kabanalan at pagkamakabayan ay ang paglilingkod para sa katarungan. Pasada Balita. Pagkakataon po ito mga kabalitaan, kabalitaktakan, tayo tumanggap ng mga pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Tiwalian sa ilalim ng contractor license law, ibinunyag ng isang senador. Tayo mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Galit na inilantad ni Senator Erwin Tulfo ang umano'y lantaran at sistematikong katiwalian sa ilalim ng contractors license law o yung Republica 4566. Sa kanyang privilege speech, sinabi ni Tulfo, ang batas na dapat may nagbabantay sa industriya ng konstruksyon ay ginawang kasangkapan para umabuso sa kasakiman at korupsyon. Tinukoy ng senador ang Philippine Contractor Accreditation Board o PCAB na binubuan niya ng mga kontratista mismo. Tanong niya paano magiging patas sa regulasyon kung mismo mga kontratista at ang nagbabantay sa sarili nila habang sila rin ang nanalo ng bilyong-bilyong pisong kontrata sa gobyerno. Pinangalanan ni Tulfo si Engineer Bagao, board member ng PIGAP at may-ari ng EGB Construction Corporation na manoy nakakuha ng mahigit 7.7 billion peso flood control project mula 2022 hanggang 2025 lamang. Ang EGB Construction ay lumalabas na pagmamay-ari ng Wawaw Villas. Git pa ng senador, ilan sa mga proyekto ay overpriced, substandard at maging ghost projects. Kasama rin sa binanggit ni Tulfo ang mga pang-opisyal ng PICAB na si Engineer Arthur Escalante na sangkot din umano sa walang katotohanan o mga sangkot umano sa malaking kontrata at ayon naman kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, publiko hinimok ng PNP na maging kalmado kasunod ng mga kilos protesta kontra korupsyon. Alamin po natin ang kabuuang report. Ihahatid ni Patrol 17, Jopel Pelenio. Hinikayat ng PNP ang publiko na maging kalmado, mapagmatsyag at tumalima sa batas kasunod ng mga isasagawang kilos protesta kontra sa korupsyon sa buong bansa. Babala ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na handa silang ipatupad ang batas sa mga magsasamantala at magsisimula ng kaguluhan kahit pa ipinatutupad nila ang maximum tolerance. Igagalang aniyan ng pambansang pulisya ang karapatan ng bawat mamamayan na magpayag ng saloobin basta't naaayon ito sa batas. Siniguro ng acting PNP chief na nakalatag na ang mga security measures para sa mga ikinakasa at ikakasapang mga kilos protesta nang sa gayoy matiyak ang kaligtasan ng mga demonstrador at ng publiko. Ito si Patrol 17 Chopel Pelenyo. Para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, Bryce Hernandez kakasuhan ng isang senador. Detalye nagbabalik, Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Naghahanda na ang mga abogado ni Senator Joel Villanueva para kasuhan ng Assistant District Engineer ng Bulacan na si Bryce Hernandez. Kasunod yan ang ginawang pagdawit sa kanya ng umano'y tumatanggap ng komisyon sa mga flood control project sa Bulacan. Ayon kay Villanueva, nangangalap na ng ebidensya ang kanyang mga abogado.
Itinanggi ni Villanueva ang aligasyon na laban sa kanya. Katunayan, handa daw siyang magbigay ng waiver para mabuksan ang kanyang mga bank accounts. Naniniwala si Villanueva na malalampasan niya ang mga aligasyon laban sa kanya. Pero masakitaan niya ngayong apektado ng demolition job, lalo na sa social media, ang kanilang pamilya. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa Impilang Metodong Lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Engineer Gilgel Reyes, oras muna sa udyat. 8 minuto na makalipas sa ika-6 ng umaga. Sa pagkakataon po ito mga kabalitaan, tayo po'y pinalad na makakausap ang may tuturing na nating suki na po ng ating palatuntunan, ang Independent Health Reform Advocate na si Dr. Tony Liachon. Dr. Tony, good morning po. Johnny Banez, ano pangalan mo? Tensya na. Si Ma'am Judith Estrada Larino po, live na po tayo sa DWIZ Hello Channel 23. Dr. Tony, good morning. Good morning, Dr. Good morning, Lee. John. Good morning. Apo. Kamusta na po kayo? Balik Pinas ang suki na ng himpilan na si Dr. Tony Liachon. Kamusta? So, Doc? yeah. Ayos naman. Magandang pakiramdam ko na ngayon. Alright. Okay. Good. Unahin natin yung tungkol sa zero balance billing. Anong tindig nyo dito? Dahil may binabanggit na pagka sangkot sa paglabag sa batas trapiko yung mga aksidente, mukhang hindi kasama. Hindi covered. Hindi covered. Dr. Tony, anong tindig at reaction mo po rito? Go ahead, sir. Ang aking unang pahayag, ang universal healthcare ay para sa lahat. Kay may kasalanan ka o hindi. Kasi nagbayad ka ng tax dyan eh. Yan ang una dyan. So, dapat hindi ka ipe-penalize just because you're a violator. Immoral siya if you will not grant any medical help. Nakasaad dyan sa aming Hippocratic Oath. So, sa Inglaterra, meron national healthcare system. Ang tawag nila dyan sa ganyang programa, you care first, accountability later. Ang ibig sabihin, merong example, merong kriminal, may assailant, sinaksak niya isa, titingnan mo pa rin sila sugatan, even if you're the assailant. May police lang na nakabantay dito. Mm-hmm. And then the victim, gagamutin din. And then afterwards, dun papasok yung accountability, yung lawyer. Mm-hmm. Now, in that principle, ang sinasabi, doctors cannot play lawyer at the point of admission dun sa hospital. Kasi who are you to judge? Like for example, di ka nag-helmet. O hindi ka naka-helmet, di ka namin gagamutin. Bakit? LTO ka ba? Basic opo. Huh? LTO ka ba para sabihin yon? Kung bawal ako, may sugat ako rito. Yun ang gagawin. You are not there as a physician. Your role is to heal any patient. One classic example, I had a patient dati with NBI na heart attack. Dinala sa ER, nakaposes pa rin siya sa bed. Pero ginamot ko pa rin ang pasyente, di ba? So, mali yung palisiyan na yan kasi that is anti-poor. For example, mahirap ako, hindi ako nakadala ng helmet. Or the roads going, let's say, to the main street dahil ako ay malapit lang. Tapos baku-bako. Kasalanan ko ba kung baku-bako yung kalsada? Tapos ako ay biglang natumba dahil of the bad roads. Tapos sasabihin mo, ay hindi ka marunong mag-ingat eh. Hindi ka sagot ng zero balance billing. Yun ay unfair and indiscriminate. Walang pinipili ang kalusugan kasi it's a basic right eh. Health is a basic right. Whether you are responsible for the injury or hindi, our role is to become a physician, not a lawyer at the point of admission or even an LTO officer at the point of admission. Our role is to care first, heal first,
before legal accountability after treatment and stabilizing the patient. Alright. Ang isa pang binabanggit, di ba, classic example din yung binabanggit mo, Doc Tony, Ma'am Juday, na halimbawa sa isang enkwentro, suspect and authority, parehong nasugatan. Pag dinala sa ospital yan, pareho namang dapat gamutin di ba, Doc Tony? Dahil ang first and foremost na katungkulan ng mga doktor, magligtas ng buhay. Yun. Tama po, di po ba? Gumamot. Oo. Tama. Ito pa ang classical example. During World War II, nagbarilan yung mga sundalo, whether siya ay Hapon or Amerikano. Pareho mong ginagamot Opo, oo. So it doesn't mean. Now, if you penalize the injured, then what kind of society na nagiging meron ka? The society should be able to care for the wound of the oppressed and the poor and not to penalize the one who is suffering. Parang naalala ko tuloy, Ma'am Juday, Doc Tony, nung nasa field pa ako Pagka suspect yung yung sinakay sa ambulansya, ang biroan ng iba dali na yan sa pinakamalayong pagamutan. Parang ganun, di ba? Parang hindi makaabot. Parang hindi umabot ng buhay, di ba? Tapos idedeklarang dead on arrival. Napapagkausapan at nagkakabiroan sa Pero kung ganito ang susumahin natin, parang ang saklap di ba? Hindi naman makatao. Hindi pa rin makatao. Hindi makatwiran. Anyway, kung segue ko. Sige okay lang. ba? Kasi, sorry, Doc Tony, pero isa ka sa nagiging maingay din at hindi mapakali, masabi na natin, sorry for the word na naisip ko, hindi mapakali at nagre-react dito sa issue ng accountability sa mga nangyayari sa atin ngayon, Doc Tony. Nakaraan lamang, ilang linggo lang nakalipas, nagkaroon ng palitan sa presidente ng Senado. At ngayong araw, binabanggit na mukhang magkakapalitan ng liderato ng Kamara. At ang pangunahing tinutumbok, yung nabunyag na maanumalyang flood control project. And at the same time, yung pahayag mismo ng Pangulo na walang sasantuhin. Bilang isang reform advocate, hindi lang sa kalusugan, kundi maging sa kapakanan ng buong bansa, anong tindig at reaction mo dito, Dr. Tony, sa mga nangyayaring ito sa ating bayan ngayon? Well, ang unang-una dyan, accountability. Dapat maparusahan lahat. Kasi meron din naman kaugnayan yan sa kalusugan Unang-una, yung pera ng PhilHealth ng 2024 nilipat from yung 90 billion, nilipat sa flood control project. All along, akala natin nilipat. Yung pala, doon pala sa infrastructure. Pangalawa, in 2025, sa General Appropriation Act, siniro nila ang PhilHealth Akala natin kung saan nilalagay, nilagay pala nila sa infrastructure din. So, kaya tayo naghain ng petition sa Korte Suprema na bawal yan, unconstitutional. So, imagine mo, nag-review sila ng budget. The President knew na mayroong 545 billion insertions sa infrastructure. The President knew na nag-zero balance, zero budget ka for health. And then he knew that 31 billion ang binawasan sa education. So what I'm trying to say, he knew all along kasi he signed the GAA. It's not just a ceremonial gavel na inapruban niya yun Kaya nga, ang nangyari, nung nakita yan, kay Deputy Speaker Puno, pinasoli yung budget ng DPWH at kay Amena rin to review kasi sobre. Kasi apparently, there were 12,000 pages and ang hirap na, wala silang engineers that could vet. Ang ginawa nila, because of their faith in the submission of the DPWH, they accepted that and then hinayaan nila. Yung pala, bloated yung budget. So ako, ang personal opinion ko dyan, everybody should be responsible. The Speaker, the Senate President, the Finance Committee at the Senate, the Appropriations Committee right now in the States apparently sick at nagsisik na medical attention, should be able to explain why bloated. And according to Senator Lacson, it's the worst budget ever in Philippine history.
So, kaya maraming nagalit dyan kasi may insertions dyan. Tapos, yung pinaggamitan, nagsuffer ang lahat. Hindi lang sa HERTA, sa bawat pagbaha, walang pasok, walang trabaho, walang makakapunta sa ospital, baha. Or kung may makapunta man, may dengue. Or May leptospirosis. Aha. Oo, kaya nga ang tawag dyan, kleptospirosis eh. Kasi ginamit nila yung pera for the substandard projects. Eh dahil ninakaw nila yung pera para doon, nagkaroon ng leptospirosis. Kaya ang tawag kleptospirosis eh. And it is affecting everyone. At nung nagtatlong bagyong sunod-sunod, yung Damian, Emong, Pabian, talaga doon nahalata na walang flood control project. And then sinabi ng Pangulo, mahiya kayo. Tapos naglabas siya ng mga kontraktor, nag-privilege speech si Senator Lacson, and then nagalit uli, and then naglabas ng ICI, Independent Commission for Infrastructure. Ang kataas-taasan, masama ang liderato ng Pangulong Bongbong Marcos. At aminin na natin in another show, according to Secretary Babes Singson, hindi mapipirmahan ang GAA kung walang imprimatur ang Speaker of the House and the Senate President. Kasi bago pumunta sa kanya yon, may BICAM. After the BICAM, ipipresent sa kanya yon. Eh yung economic managers niya, hindi siya tinuruan ng gusto. May DBM dito, tapos may si Secretary Bersamin, si Bonoan. Eh si Bonoan pala, nasa kanya yung padded eh. And then pinirmahan December 30. Tandang-tanda ko yan kasi nagreklamo ako na zero subsidy. So, in fact, na-interview ako dyan. So bakit bawawasan nun? And of course, they justified na sobra daw ang budget daw ng PhilHealth. So, nag-file ako sa petition sa Supreme Court not to give the money dahil yan allocated or earmarked for health. Taon-taon na 70 billion. But they gave zero. Apart from the 89 billion na kanilang nilipat at nilagay nila sa unprogrammed appropriations sa National Treasury. Wow. So, this is really a big blow to the country kasi na-expose ang corruption dito at a level na nagalit na ang mga tao that will lead to a rally this coming Sunday. Po. Ganyan ang nangyari dito. Po. What about itong pagkatatatag mismo ni Pangulong Marcos Jr. ng Independent Commission for Infrastructure? Will it suffice or okay na ba ito para ikangay patunayan na talagang desidido siyang papanagutin ng mga taong sangkot sa sinasabi nating anomalyang ito na sumampal sa pagmumukha ng bawat Pilipino, Dr. Tony? Ako'y payag dyan. Ako payag is a parallel discussion na may Blue Ribbon Committee na sa pinangungunahan ni Senator Lacson para mapadali. The composition naman ay impeccable. So I respect Justice Andres Reyes, Secretary Babes, the SGB group of companies na mag-accounting auditing. And unlike the special advisor, because of the police investigator skill at siya nakakaalam, that will hasten the investigation. And knowing the integrity of these people, plus Secretary Vince Dizon, I think mapapadali. And the documents to be presented to the Blue Ribbon should be submitted also to the Independent Commission so that mapadali. Kasi I think it's correct because naman in the Senate and the lower house, ang tendency nila is to dribble because of the drama and the theatrics. Ang tagal eh. But if you have an ICI with all the spade and work, legal, accounting, auditing, they will be able to solve this right away. And then justice yung leader, pwede ka na kagad magponente kung may kakasuhan ka. Let's say ako, ang example niyan, if Saldico, let's say, is guilty, then they can actually cancel the passport of Saldico and then make Saldico a fugitive. Babalikan dito, just like with Teves.
Ganun lang yan eh. Kasi hindi siya sumisipot. Ang daming cases na tinitingnan sa kanya. Si Reyes yun. And then, number 2, si Babes na mag-analyze ng DPWH's budget sa last 3 terms, yung last 10 years, to find out kung saan parte nag-bloat ang flood control project. That's good. That is from the time of President Aquino, and then during the time of President Duterte, and then President Bongbong Marcos. Doon mo matitrace kung saan lumobo. Madali lang yan eh. You know already the guilty party, the DPWH. You know already the contractors. Now, dun sa 545 billion insertions, you will be able to find out lang kung sino nag-insert na mga congressman or senador. Ang dali lang nun. Ang dali lang nun. Kaya I think ito mga 30 days tapos na to. And pwede natin magpakapag-file na sila sa ombudsman para dito. Right? Nako, medyo masalimuot yung usaping yan, Doc Tony, no? Pero yung tanong ko po, ano po yung support na nakikita nyo na dapat ibigay ng gobyerno sa sektor ng kalusugan na walang, yung dapat mapakinabangan ng taong bayan at walang kleptospirosis na tinatawag nyo kanina. Yeah. Di ba? Ang tingin ko ay, wag niyo naman mamasamain. Ang tingin ko kailangan palitan na si Secretary Herbosa kasi hindi siya effective. Kasi ang una ko nakita, pinamigay niya yung pera ng PhilHealth na nawawala. Kasi during the budget hearing, sinabi doon ni Congressman Chel Jokno, nakuha niyo pala yung pera. What happened to the money? The 30 billion po, Congressman, went to the payment of the health emergency allowance. So, Secretary Bosa, what happened to the 60 billion? I don't know where it went. And perhaps the Department of Finance na lang will explain. So, sabi ko, dapat di ba accountable ka kung saan pumunta yung pera? Di ba? Number 2, tinanong din si Senator Recto na I think dapat palitan din kasi that's a technical malversation sa paglipat eh. We hope and pray that after the bar exam, the Supreme Court will be able to sit down and decide on the constitutionality of the 90 billion na inilipat sa National Treasury kasi unconstitutional, violating the seed tax law and the Universal Healthcare Law. So ipasasaoli yun kung sakaling mali kasi sinabi ni Chel Jokno. So I think they have to go kasi masyado na masakit ang mga nagawa nila for kalusugan. And I think mag-uumpisa yan kung nag-change ang liderato sa Senate, nag-change sa Speaker. I think we need to change leadership at the Department of Health and the Department of Finance kasi this is the first time in history that defunded the PhilHealth, zero pa nga. And then to the detriment of the country na nagsasuffer ngayon, not only on leptospirosis but other diseases because of the kakulangan ng pera. Yun ang aking nakikita dito. Right. That, Doc Tony, as much as we want to, kaya lang natatalian ang kamay namin ng oras. Maraming salamat sa pagkakataon. Good luck at balitan tayo ulit, Doc Tony. Good morning. Thank you po. Sige. Maraming salamat, John. And, maraming salamat po. Ingat po kayo. Ingat, Doc Tony. Bye. Apo. Yan po mga kabalitan, kabalitaktakan ng Independent Health. Actually, hindi lang health no? Kundi lahat na lang aspeto Natutukan niya kasi naiuugnay lahat yan sa kalusugan. Independent Health Reform Advocate na si Dr. Tony Leachon. Pasada Balita. Oras muna sa udyat. Isa't kalahating minuto na lamang, alas 7 na ng umaga. Tayo mga kaibigan, sa Wednesday edition ng ating programa ang Pasada Balita. Bago sa iba pang mga malalaking balita, dakuan muna natin ang report. Nako, ito po yung nakakagutom na report ng ating napakaganda, of course, sino pa ba? Batang-bata. Naman,
si Mama Beth Samson. Mama Beth, good morning! Aling Beth, magandang morning! Good morning, John. Good morning, SMS Juday. Okay na sana yung maganda, nalagyan pa ng batang-bata eh. Yun ang magdadala ron. Akala niya kasi naka-off daw yung mic niya. Ay. Kasi yun ang ano niya eh. Yun ang pagtingin niya sa iyo. Aling Beth, inilaglag ako ng boss natin. Alright. Anyway, ayan. Ay, nako. Nagsangag naman ako ngayon, John, tsaka Miss Juday. May natirang lamig eh. Sayang naman to. Nagsangag ako, may bawang yan. Ang ulam, tinapang sinilyase. Halagang 45. Isang balot na maliit, 6 na piraso lang yan. Pero kasya niyan. Dahil merong sausawang kamatis. Ayan, sa almusal, 65 pesos. Sa tanghalian naman, nakabili na ako ng 1 kilong bigas na magandang 40 pesos. At ang ulam namin, eto, John. Pwede sa'yo to, John. Tsaka Ma'am Juday. Ano po yan, Mama Beth? Kangkong, tokwa, in oyster sauce. Ay, ang taray. In oyster sauce pa. Ang talap. Gusto May ko oyster. yung toko, Mama Beth. Gusto ko yan. Hindi mo lalagyan ng konting giniling yan, Aling Beth? Uy, Hindi po. Hindi ko lalagyan. Baka Walang mahal halong eh. baboy yan. Oyster sauce lang pampalasa na. At sariwa yung kangkong na nabili ko sa palengke. Mahal nga lang ang kangkong, pero talagang napagtripan ko talaga maggulay na may oyster sauce eh. 60 pesos ang kangkong. Dati 30 pesos lang yan. Mama Beth, nakadagdag ba sa iyong sangkap yung oyster sauce? Di ba mahal yan? O depende? Hindi po. Yung isang sachet niyan, mura lang isang sachet 15 pesos lalata na. so, Malapit opo. yan eh. Okay na. Malapit yan. Oo, Nakasachet. pagka- Okay na yung kasi Depende hindi sa naman brand. ganun karami. okay. Yung brand niya na masarap. Opo. Ang mahirap Totoo kasi yan. dyan, Aling Beth, Ma'am Wag na Juday. sabihin baka masinil Opo, tayo. ang mahirap Ayan. kasi dyan, pag bumibili ka ng oyster sauce, pagka yung masarap na brand ang bibilin mo, magkakandabulol-bulol ka eh. Yung what, cha-cha-cha-cha, yun. Kaya sabihin mo, oyster sauce na lang po. Opo. Ayun po. So yung kangkong 60 pesos, hindi naman ganun karami kasi yung lulutuin ko. Kaya sapat na yung small sachet ng oyster sauce. Ang aking tokwa. Ito yung toho, yung square. Ma'am Juday, John, Opo. Sir John. 30 pesos yan. Dami na yan. Pipirtuhin ko muna yan, syempre. Piniprito Tostado. mo, sa amin kasi hindi. Piniprito Igigisa ko lang po. para sariwa mismo yung tokwa. Nadudurog eh. Hindi ko Wala kang matsyempohan eh. problema. Kailangan may nadudurog haplos po ng eh. pagmamahal pag niluluto mo. Kundi, durog lahat yan. Parang dadasalan mo pa. Hindi na yata ako marunong magmahal. Yun lang! Yun lang! Joke. Anyway, so yung toho, yung square, mas mura yan. 30 pesos, isang hilera yan eh. Pag hinati mo yung true square at pinirito mo ng tostado, hindi na yan madudurog kapag yan isinahog mo. At yung oyster sauce ko na walang brand, 15 pesos. Ngayon, gigisahin ko yun sa bawang sibuyas. Pagka pirito nung aking toho, gigisa ko na yung bawang sibuyas. Pag nagisa na yan, tsaka ko palang ilalagay yung aking toho. Ngayon, ang mantika 30, ang huling ilalagay mo dyan, yung kangkong kasi kainaman dyan, hindi labog. Ayan, Yun. kunting sabaw lang. Ayan. Dapat malutong-lutong yan pa. ay 190 lang yan, yung kangkong, toho, or tokwa, in oyster sauce, 190. So, I have 65 sa breakfast, 190 sa tanghalian. Sa hapunan naman, nakabili ako, John, tsaka Ma'am Juday, ng atay balon-balunan, 3/4 kilo. Adobo mo Gusto ko lang yan. tayo. Tapos adobo. Adobong tuyo na may Ang gagawin ko gahang. po dyan, Oo. opo, kasi last week nag-adobo ko niyan eh. Ang ginawa ko naman ngayon, Ma'am Juday, para sa hapunan, Opo. ay akin yan gagawing atay balon-balunan steak in white onions. Wow. Toray. Joray. Ah, Ang diba? peg niya in white Oo. onions. Nasa White utak onion. inay nyo talaga ngayong linggo Steak? ko, inumpisa ng Lunes. Naman. Ayan. Kasi nandiyan na si Sergio, nagbalik na eh. Ayan na eh. Sige, sisihin niyo pa ako, Aling Beth. Hindi. Kaya ginanahan ako magluto. Ang mga Yung pala niluluto ko- yun. Aha. Opo, tsaka yung mga niluluto ko yung po pwede sa kanya. Para pag ginaya niya ako, pwede niyang kainin. Oh, di ba? Kaso, Ano yan? Hanggang pangarap pa lang. Hindi pa nakarating dito. Iniiwasan ko magluto ng may mga bagoong eh. Tsak na, aaray na naman si Sergio, hindi Yun pwede lang. sa kanya. Ayan. Pag Sabado at Linggo, pwede yan kasi wala siya. Yun lang. Ayan, so yung aking atay balon-balon ng steak in white onions, ang aking puting sibuyas halagang 20. 3 piraso niyan. Pag hindi lang piniwa mo yan, bilog-bilog lang ang hiwa niyan. Bilog-bilog lang. Tapos yung kalamansi at toyo ay halagang 20. Ayan. Para ka nagluto ng pork steak, yung beef steak, Tama. yan ang style Yes. niyan. Oo. Ayan, yan ang style niyan. Pero sa ibabaw mo ilalagay yung medyo half cook lang na sibuyas na puti pag naluto na yan.
Ayan. So, 200 yun. Kaya 65, 190, suma total sa lahat ng aking niluto ay 455 pesos. Isobra ka pa, Mama Dami. Bet. Laki-laki. 45 45 pesos. pesos. po, Nakaantabay dyan yung pambiling biskwit o tinapay, Tinapay. pagka nag-request ang mga baget. Okay? Para sa Altang Pasada Balita, Metro Patrol Palengke Quindet Samson ng DWIZ. Nagbabalita ng tama, syempre. Nagbabati tayo ng tama. Back to you guys. Ingat. Pasada Balita. Maraming salamat, Aling Beth. Ingat! At sa pagkakataon pong ito, diretso natin sa pagtanggap muli ng mga pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Malacanang iginit na hindi dapat makaladkad ang AFP at PNP sa sinasabing political maneuvering sa gitna ng nakakasang rally sa mga susunod na araw. Tayo mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Iginiit ng Malacanang na hindi dapat makaladkad kapwa ang mga miyembro ng AFP at PNP, gayon din ang iba pang uniform personnel sa politika sa harap ng nakatagdang kilos protesta sa darating na September 21. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi dapat magamit ang mga kawal at pulis sa motibo ng iba na ang layunin ay mapatalsik ang pamahalaan. Binigyan din ni Castro na hindi lang ang Pangulo kundi PNP at AFP mismo ay umaayaw na gamitin ang damdamin ng tao para sa anyay political maneuvering. Ang protesta sa linggo ay inisyatibo anya ng taong bayan at hindi dapat gamitin para magkaroon ng destabilisasyon sa bansa. Una ding nagpahayag ang liderato ng DND at AFP ng buong suporta sa anti-corruption campaign sa panguna ng Pangulo na anyay pambansang krusada para sa good governance. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Las. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, epekto ng TRO ng Korte Suprema para sa BARM elections tatalakayin daw ngayong araw ng COMELEC. Gawin po natin ang kabuang report sa ulat ng ating Patrol 24, June Samson. Agad na magpupulong ngayong araw ang Komisyon on Elections Unbank matapos naglabas ng temporary restraining order ng Korte Suprema kahapon sa implementasyon ng Bangsamoro Autonomy Act No. 77. Sinabi ni Chairman George Erwin Garcia na aalamin at tatalakayin sa kanilang pulong mamaya kung ano ang magiging epekto ng nasabing TRO sa BAR-NM parliamentary election. Kabilang din sa aalamin ng COMELEC kung kailangan ba na itigil muna ang proseso o ginagawa nilang mga paghahanda para sa nasabing halalan. Nakasaad sa Bangsamoro Autonomy Act No. 77 ang reorganization sa parliamentary districts ng BARM para ilipat ang 7 pwesto na dating nakalaan sa Sulu. Patrol 24, June Samson para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Pantalan, tabayan niyo po ang A Code to Live and Share mula sa aming nag-iisang chairman, Boss D. Edgar A. Cabangon. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Nagpapalaganap ng tamang balita at tamang paglilingkod sa Metro and Mega Manila at buong bansa. Ito ang News and Information Station ng Aliw Broadcasting Corporation. Ito po ang DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong Pasko hanggang dumating ang 2026. Proud member of ALC Group of Companies. Narito na po ang A Code to Live and Share mula po sa aming nag-iisang chairman, Boss D. Edgar A. Cabangon. The best gift in life is simply having people who truly care, whose love is for real,
and value others as they value their own selves. Life is never about people who act true in front of you. It is always about the people who remain true behind you. Think good, thank God, thank God. Have a great day ahead and God bless you. Yan po ang napakalalim at makahulugang mensahe mula sa aming nag-iisang chairman, Boss D. Edgar A. Cabangon ng Aliw Broadcasting Corporation. Ang mga balita, dudublihin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tampalang John Ibanez at Drew Nasino. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita. Muli narito ang headline sa Pasada Balita ngayong araw ng Wednesday, September 17, 2025. Pasada Balita. Palasahan sa liderato ng Kamara, inaasahan ngayong araw. Pasada Balita. Pag-freeze sa mga bank accounts at insurance policies sa mga sangkot sa mga animalyang flood control projects, ipinag-utos ng Court of Appeals. Pasada Balita. Pondo para sa ICI, tinitignang kunin sa budget mismo ng Office of the President. Pasada Balita. Public school teachers, bus at taxi drivers, makakabili na rin ng 20 pesos na kada kilo ng bigas. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, dividendo mula sa GOCCs posibleng umabot na 157 billion pesos ayon sa Finance Department. Pasada Balita. Dita sa ibayong dagat, Spanish Prime Minister Pedro Sanchez nanawagang i-ban ang Israel sa international sports events. Pasada Balita. Sa balitang pampalakasan, Alas Pilipinas nakapagtala ng history matapos talunin ng Egypt sa FIVB Volleyball Men's World Championship. Pasada Balita. Kabalitang pangkalusugan, mamaya po yan ha. Tabayanan nyo, benepisyo ng turmeric sa kalusugan. Aba, ating alamin. Pasada Balita. At sa balitang showbiz, Nations Girl Group BINI magpe-perform sa Coachella. Tampalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Latest naman mula sa Filipino Mirror, plano na rin ng Department of Agriculture na bentahan ng 20 pesos na kada kilo ng bigas ang mga bus at taxi driver sa susunod na buwan. Tulad ito ng pagpapalawak ng Benting Bigas Program kung saan inilunsad na rin ang pagbebenta ng murang bigas sa mga tricycle at jeepney driver. Sabay nito, tiniyak ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na sapat ang supply ng bigas ng National Food Authority para sa nasabing programa. Ayon sa kalihim, marami pang laman ang mga warehouse ng NFA kaya tuloy-tuloy ang paglalabas ng stock at para magkaroon ng mas malaking espasyo para sa mga bibilhing palay. Ayon kay Secretary Laurel, target nilang makapagbenta ng 1 toneladang bigas kada araw sa ilalim ng programa at palawakin ito sa 3 tonelada kada araw sa buwan naman ng Disyembre. Kasabay nito, pinag-aaralan na rin anya nila ang pagpapalawak ng programa para sa mga guro sa pakipagtulungan na rin ng Department of Education. Pasada Balita. Samantala, inaasahan ng Philippine Statistics Authority ang mas mataas na ani ng palay sa bansa hanggang September 2025 kumpara nung nakalipas na taon. Ayon sa PSA, tinatayang aabot sa 3.9 million metric tons
ang produksyon ng palay ngayong quarter na mas mataas ng halos o mahigit 18% kumpara sa aktual na ani noong 2024 na nasa 3.33 million metric tons. Tumaas din ng 19.1% ang tinatayang harvest area kumpara noong 2024. Samantala, sa 1.69 o halos 2 milyong ektarya na standing palay noong August 1, 57.2% ang nasa vegetative stage, 26.9% ang nasa reproductive, at nasa maturing stage naman ang nasa 16 o halos 16%. Pasada Balita. Pinakalooban ng 4 na irrigator association sa Bicol ng Rice Precision Seeder ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization ng Department of Agriculture. Katuwang ang National Irrigation Administration ng Region 5 sa aktibidad na ito na gawing moderno ang pagsasaka ng palay sa probinsya ng Camarines Sur at Sorsogon. Kabilang sa mga tumanggap ng makinarya ang mga magsasakang miyembro ng Tarum Labaw Candato Farmers Irrigators Association at ang St. Peter Irrigators Association Incorporated ng Bulan, Sorsogon. Ayon sa DA PhilMec at National Irrigation Administration Region 5, layo ng hakbang na mas mapalapit ang mga Bicolanong magsasaka sa mga oportunidad upang mapahusay ang pagsasaka ng palay at maabot ang mas maunlad na agrikultura sa bansa. Pasada Balita. Test naman, kaugnay dito sa Bagyong Mirasol, naglandfall na ang Bagyong Mirasol sa kalupaan ng Kasiguran, Aurora. Batay sa pinakahuling weather bulletin ng Pag-asa, taglay ng nasabing bagyo ang lakas ng hangin umaabot sa 55 km kada oras at may bugso na umaabot sa 70 km kada oras. Kaugnay nito nakataas pa rin ang signal number 1 sa ilang lugar sa Luzon, partikular na sa Batanes, Cagayan, Quirino, Nueva Vizcaya at sa Ilaga at gitnang bahagi ng Aurora. Gayun din sa Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Hilaga. At kanlurang bahagi ng Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur at Polillo Islands. Manatiling nakatutok sa DWIZ 882, DWIZ News TV at Aliw Channel 23. Gayun din sa lahat ng DWIZ digital platforms para sa pinakauling balita kaugnay sa lagay ng panahon. Pasada Balita. Tiniyak naman ng Philippine National Police na magbibigay ito ng tulong sa mga pasahero na maapektuhan ng nationwide transport strike sa September 17 hanggang 19. Larga ang nasabing tigil pasada kaugnay ng sinasabing katiwalian sa mga flood control project ng pamahalaan. Ayon sa PNP, agad nilang inatasan ang mga police commander na makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan para sa pag-de-deploy ng mga police mobility assets sa mga lugar kung saan posibleng ma-stranded ang mga pasahero. Ginit ni Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Natates Jr. na nirerespeto ng pambansang pulisya ang karapatan ng sektor ng transportasyon na magwelga, gayon din ang karapatan naman ng publiko sa hindi maapektuhan ang kanilang pagbiyahe. Pasada Balita. Sa kaugnay na balita, nagdeklara ng online class ang ilang educational institutions sa mga paaralan mula September 17 ngayong araw na ito hanggang sa September 19 na araw po yan ng Biyernes. Kasunod naman ito ng kinakasang transport strike ng mga grupong Manibela at Piston. Kabilang sa mga paaralan at universidad na magsasagawa ng online classes, ang lahat ng campus ng Arellano University, De La Salle University Manila, San Sebastian College, Recoletas Manila at sa Trinity University of Asia. Samantala hanggang bukas lamang ang inanunsyo ng ilang universidad at paaralan, partikular na sa Adamson University, Eulogio Amang Rodriguez Institute of Science and Technology sa Maynila at Cavite,
Far Eastern University sa Maynila, Makati at Diliman, Manila Taytana Colleges, St. Scholastica's College Manila at sa University of the East sa Manila at Caloocan campuses. Pasada Balita. Samantala, panunumpa ng mga bagong promote na general at flag officers ng AFP, pangungunahan mismo ni Pangulong Marcos Jr. Tanya nagbabalik Patrol 13 Gilbert Perdes. Pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang gagawing panunumpa ng mga bagong promote na general ng Armed Forces of the Philippines. Bandang alas 9 ngayong umaga ang schedule ng oath-taking ceremony ng mga manunumpang general, gayon din ng flag officers ng AFP. Makasama naman ng Pangulo sa aktibidad sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Defense Secretary Gilbert Chodoro at AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. at maging si PCO Acting Secretary Dave Gomez na matatandaan na nitong Pebrero ay pinangunahan din ni Pangulong Marcos ang panunumpa ng nasa 35 na mga bagong promote na general at flag officers kasama ang siyam na nagsipagtapos sa Foreign Pre-Commission Training Institutions. Doon ay pinunto ng Pangulo ang laging pagpapalaga ng AFP sa kanilang mga opisyal at mga kawal. Patrol 13 Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Las, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, ginit naman ang Malacanang na walang direktang banta sa posisyon at sa buhay ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kaugnay ng kanyang desisyon na wag nang dumalo o tumuloy dito sa United Nations General Assembly sa Amerika ngayong Setyembre o actually sa huling linggo yan ng Setyembre. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, bagamat may nakaraang pagbabanta mula kay VP Sara Duterte, wala namang natanggap na bagong intel report na may threat sa Pangulo. Paglilinaw ni Yusek Castro, mas pinili lang ng Pangulo na ituon o pagtuunan ng kanyang oras sa mga lokal na usapin tulad ng pagbabantay sa bagong tatag na Independent Commission for Infrastructure, presyo ng bilihin at iba pang pangunahing pangangailangan ng mga Pilipino. Hindi rin anya naging dahilan ng desisyon ang mga nakatakdang kilos protesta sa parehong petsa ng UNGA o itong United Nations General Assembly dahil naniniwala ang Pangulo na normal ang mga protesta at ito nga ay bahagi ng demokrasya. Pasada Balita. Alanganin naman si Vice President Sara Duterte kung dadalo pa siya sa final deliberation ng 2026 OVP budget sa plenaryo ng Kamara. Ito'y dahil ayon mismo kay VP Sara, naaawa na siya kay Palawan Representative Jose Alvarez na sponsor ng budget ng kanyang tanggapan. Anya, may edad na si Congressman Alvarez at nai-stress na ito sa bangayan ng mga kapwa mambabatas. Abatit na nagkasagutan sa gitna ng sesyon ng mga mambabatas matapos ang pag-usisa ni ACT Teachers Party Representative Antonio Tino hinggil sa notice of disallowance ng COA at ang kabuuang ginastos ng OVP sa pagbiyahe ni VP Sara sa iba't ibang mga bansa. Iginit naman ni VP Sara na wala siyang kinuhang pera ng pamahalaan sa kanyang mga pagbiyahe sa ibayong dagat. Pasada Balita. Kinumpirma ni Vice President Sara Duterte na nasa maayos na kalagayan ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nakadetine dyan sa The Hague, Netherlands. Ayon kay VP Sara, updated sa mga kaganapan sa bansa ang dating Pangulo kung saan kabilang sa kanilang napag-usapan ay issue ng politika, flood control projects at love life. Nang tanungin naman kung anong opinyon ng kanyang ama sa flood control issue, sinabi ng pangalawang Pangulo na bawal anyang ibahagi ang kanilang napag-usapan. Uy, secret pa pala. Ang pahayag ng Vice Presidente ay taliwas naman sa sinabi ng abogado ng dating Pangulong Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman na hindi kayang humarap ng nakatatandang Duterte sa trial dahil sa health issues kaya't ipinagpaliban muna ang kanyang confirmation of charges. Iginit ang pangalawang Pangulo na mas mainam kung hintayin na lamang ang desisyon ng mga expert sa International Criminal Court.
Pasada Balita. Your indulgence, Ma'am Judith, mga kabalitan-taktakan. Hindi ko na sana tawag dito, hindi ko mapigilan yung sarili ko eh. Kasi parang walang GC. Si Maraming may ganyan. Attorney Kaufman Oo. at saka yung pamilya Duterte. Yan, mga anak mo. Kasi particular. after banggitin ni Kaufman, yung sinasabing dementia yung binabanggit, di ba? Na parang nagiging Ang interpretation makakalimutin na. quote-unquote, pag-uulyanin. Oo. Parang nakakalimutan o hindi na maalala yung mga nangyayari before. At saka mukhang may kondisyong medikal. Ayan. Right after that, nagpahayag mismo si Katie sa kanyang social media na okay naman ang dating Pangulo. Tapos, pangalawa, ito mismo. Si Vice President Sara Duterte. So pareho yung sinasabi ng nagsabi dalawang anak. na okay naman ang kanilang tatay. So, ngayon, sino ngayon ang papaniwalaan? Papaniwalaan. Diba? Right. Ngayon, kung maririnig ng ICC, itong pahayag nitong pamilya mismo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, baka maging basehan naman ito para ituloy na. Yung In the soonest tinatawag possible, na confirmation of charges. Oo, yung naudlot na naudlot. confirmation of charges. Actually, September diba? 1st week yan dapat. Oo, 23 ang pagkakaalam ko. Tama 23 ba? ba? 23? Oo, pero Basta within naudlot. the month. Kasi Oo. ang hiling, parang indefinite suspension di ba, ni Dr. Hanggang Kaufman. kailan? Kaya nga, dahil nga, ang Indefinite. binabanggit niya, health reason, at saka Yes. yung pagkakaroon niya ng quote-unquote, pagiging ulyani na ng dating Pangulo. So, ang tanong, wala ba kayong pag-uusap na nangyayari? Baka yung... dapat ay meron naman talaga. oo, Because may GC, ma'am. abogado eh. Group chat. Ayun, wala ba kayong group chat para ika ay maging Madaming iisa ang ganyan. tono? Walang group chat, no? Ay, lalayo pa tayo. Mm-mm. Hindi, ang sa akin lang kasi parang, ano nangyari? Di ba? Pareho kayo nasa The Hague, Netherlands, nung nakaraang mga araw. Yes, Baka nga ibang oo. mga anak at kapamilya na doon pa Nandun. sa Netherlands. Pero, iba ang tono na ikinakanta ng kanilang mismong abogado. So, marami ngayon na nagtataka. Ano ba? Ano ba, kuya? Yung mata ba Diba? nila magkaiba sa Oo, tingin? tsaka iba bang direksyon na pinatutunguhan nitong abogado at yung direksyon na gustong tunguhin naman nitong mismong mga anak at pamilya ng dating yes. Pangulo? Kami naman bilang mga netizen, nagtatanong lang. Ano naman pwedeng ayusin nyo? Kasi baka parang sabi nga ng iba Mag-usap muna mukhang... sa GC. Parang ang dating nga sa iba, parang quote-unquote, nagse-self-destruct yung iba eh. Wow. Kasi ako di ba, naman. ang dating, pinapapostpone mo. Ito ang dahilan mo. Pero taliwas sa taliwas na mismong pahayag ng mga masasayang anak ng dating Pangulo dahil okay ang kalusugan ng kanilang tatay. Di ba? Again, ang sa akin lang naman ay nagtatanong, ano ba talaga, kuya? Attorney, ano ba? Attorney Nicholas Kaufman. Pero nung tuloy na nagsasabi, meron isang Kaufman na ano ba yun? Tungkol sa ano yung expertise nun, hindi abogado Parang doktor. Nagulat siya. Na hindi ako yung tinutukoy niya. Ano ba? Kasi Writer parang- ba? Writer? Parang ganun, binubugbog siya ng mga At saka may negative Kaufman comments. meron ding Kaufman na tungkol sa derma yata. Yeah, oo. Di ba? Yung Dr. Kaufman ng mga produkto. Ay, sorry na, promote ko pa. Samantala, sa latest muna mula sa Filipino Mirror. Ito, mukhang good news ito. Good news para sa kanila. At masasabing, sana all. Asahan na ang dagdag sahod sa mga kawani ng government-owned and controlled corporations. Ito'y matapos kumpirmahin mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nasabing aumento na nakabatay anya sa Compensation and Position Classification Phase 2, isang sistema ng pasahod at posisyon para sa lahat ng GOCC alinsunod sa Republic Act 10149 o GOCC Governance Act. Bukod sa aumento, eto pa makatatanggap na rin ng medical allowance ang mga kawani ng GOCC. Magiging epektibo ito simula Enero ng kasalukuyang taon kaya't may nakalaan ding retroactive pay para sa mga empleyado ng GOCC. Sinabi pa ng Pangulo na ang hakbang na ito ay pagkilala sa sipag at dedikasyon ng mga taga-GOCC na nagpatuloy na nagsisilbi sa taong bayan. Pasada Balita. Samantala, makikipag-ugnayan ang PNP Philippine National Police sa pangunguna nitong si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. sa mga organizer ng malawakang kilos protesta sa September 21 para ilatag ang mga hakbangin na titiyak sa kapayapaan at seguridad sa nasabing araw. Ayon kay Lieutenant General Nartates, bagay naman ito ng kanilang General
security planning, lalo't pangunahing pagtutuunan nila ng pansin ay masiguro ang kaligtasan ng mga makikiisa at mapanatili ang kaayusan sa mga lugar na pagdarausan ng aktibidad. Siniguro rin niya ng PNP na sapat ang bilang ng mga pulis na ipapakalat sa mga lugar ng pagtitipon kasama rin sa koordinasyon ang pagtitiyak na may kaukulang permit mula sa mga lokal na pamahalaan ng idaraos na kilos protesta. Bagamat kikilos ang puwersa ng PNP para matiyak na payapa ang aktibidad, hinimok naman ni Lieutenant General Nartates ang mga makikiisa sa protesta na makapagtulungan sa pulisya upang manatiling mapayapa at ligtas ang aktibidad. Pasada Balita! Tinisi naman ni Senate Committee on Games and Amusement Chairman Erwin Tulfo ang mga casino operators sa pangungunsintian niya sa mga dating DPWH District Engineer na sangkot sa manumalyang flood control project. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, nakaligtaan ng mga operator ang kanilang social responsibility at hinayaang magsugal ang tinaguriang Bulacan Group of Contractors nang hindi nagsasagawa ng background check. Noong una pa lamang anya, dapat pinagdudahan na ng mga casino operator ang bit-bit na milyon-milyong pisong halaga ng pera ng mga dating DPWH official at inireport na dapat sa Anti-Money Laundering Council. Nagtataka rin ang senador kung bakit hindi napansin ng mga operator ang questionabling halaga na dala ng mga dating opisyal gayong hindi naman nagmula ang mga ito sa mayayamang angkan. Hindi ginawa ng casino yung kanilang social responsibility. Dapat sa pagkakataong yung una pa lamang o una, pangalawa, kasi may bit-bit sila na pera, malalaking pera, 25 million, 50 million bawat isa. Doon na lang kaagad sana nagduda na sila kasi linggo-linggo pala nilang hinuhugas yung pera nila, dinadala sa casino para mailabas nila na malinis na. Mga hindi naman kilalang apelyido yung mga ginamit nila. Hindi naman mukhang mga pogo owner ito or mga anak ng angka ng bilyonaryo dito sa atin. Mga ordinaryong apelyido lang. So dapat sana doon pala nagduda na sila at inireport na kaagad nila sa AMLAC. Pinaubayan na rin naman ni Senator Erwin Tulfo kay bagong Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Ping Lacson kung ipatatawag ang mga casino operators sa susunod na pagdinig sa September 18. Na kay Senator Lacson po yan kung ipapatawag niya. Pero ang siguro kailangan din po dahil in aid of legislation, paano po masabi nga ni Senator Lacson kahapon sa budget hearing ng AMLAC kahapon, sinabi ni Senator Lacson, dapat na-monitor niyo kaagad dito. Kung nagsumbong kaagad kayo, dala-dala niyo first place pa lang, dapat alam niyo na yan. Exactly. Napigilan sana, nahuli kaagad. Yan naman po ang tinig ni Senate Committee on Games and Amusement Chairman Erwin Tulfo na nakaligtaan namang banggitin ang mga apelyidong Larino, Ibanez at Nasino. Pasada Balita! Samantala, nanawagan po itong si Quezon City Mayor Joy Belmonte sa mga grupong nakatakdang magsagawa ng kilos protesta sa September 21 na tiyakin ang kaayusan at kapayapaan sa kanilang pagtitipon. Kaugnay naman ito ng mga rally na inihanda ng ilang civil society groups bilang pagpapahayag ng pagkadismaya sa usapin ng flood control project sa bansa. Iginiit ni Mayor Belmonte na iginagalang at kinikilala ng pamahalaang lungsod ang karapatan ng mga mamamayan sa malayang pamamahayag at mapayapang pagtitipon. Anya mahalaga rin ang gantong paraan upang maiparating ng taong bayan ang kanilang hinaingat sa loobin. Dagdag pa ng alkalde, nakikipag-ugnayan na ang city government sa ilang organizers upang masigurong maayos na daloy ng aktibidad. Binigyan din pa ng alkalde ang kahalagahan ng mapayapang protesta upang maiwasan ang kaguluhan, kasabay ng paalala na hindi dapat maulit sa bansa ang mga karanasang kaguluhan o mga bayolenteng pangyayari tulad ng nangyari sa Nepal. Pasada Balita! Oras muna sa udyat. 25 minuto na po makalipas ang ikapito ng umaga. Hahalili si Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro bilang kinatawan ng Pilipinas sa idaraos na 80th United Nations General Assembly sa New York, USA sa susunod na linggo. Ito'y matapos kansilahin ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang pagdalo sa nasabing pagtitipon upang matutukan ang mga kasalukuyang problema ng Pilipinas. Sa nasabing pagtitipon, inaasahang pagtitibayin ng kalihim ang commitment ng bansa sa multilateralism
at paigtingin ang kampanya para sa non-permanent seat sa UN Security Council para sa taong 2027 hanggang 2028. Nakatakda naman magtalumpati si Secretary Lazaro sa UNGA sa September 25. Pasada Balita. Samantala, giniit ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na hindi papalitan o pipigilan ng Independent Commission for Infrastructure ang trabaho ng Department of Justice at Office of the Ombudsman. Ipinaliwanag ng DOJ Secretary na malaki ang magiging ambag ng ICI upang mas maging matibay ang mga investigasyon at kasong sasampalaban sa mga sangkot sa sinasabing maanomalyang flood control projects. Layunin niya ng ICI na makatulong sa pagkuha ng mga karagdagang ebidensyang kinakailangan para sa pagsasampa ng kaso. Gayunman ay giniit ni Secretary Remulla na ang DOJ at Ombudsman pa rin ang maunguna sa pagsasampa ng kaso sa korte. Pasada Balita. Aprobado na ng Metro Manila Council ang resolusyon na nagbabawal ng pagparada sa ilang piling kalsada sa National Capital Region. Kasad sa resolusyon ng parking ban sa mga pangunahing kalsada habang limitadong parking ban sa mga secondary roads kung saan maaaring pagbawal ang pagparada mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, kailangan magpasa ng ordinansa kaugnay sa nasabing ban dahil mayroong mga kalsada na pinahihintulutan ang mga lokal na pamahalaan na mag-regulate sa mga ito. Batay sa MMDA Regulation 25-001, pagbabawal ang pagparada sa ilang bahagi ng C1 hanggang C6, R1 hanggang R10. Gayun din sa piling bahagi ng Taft Avenue, Bonifacio Drive, Elliptical Road, Mindanao Avenue, Marcos Highway, Dr. A. Santos Avenue, Ninoy Aquino Avenue, Shaw Boulevard, Bonnie Avenue at Alabang Zapote Road. Samantala, iginit ang MMDA na imposibleng i-regulate ang pagbili ng sasakyan upang maiwasan ang mabigat na mabawasan ang mabigat na daloy ng trapiko dahil sa kakulangan naman ng alternative transport solution. Pasada Balita. Samantala, paiisyuhan ng Senate Committee on Games and Amusement ng show cause order ang opisyal ng Meta o Facebook Philippines. Ito ay kasunod ng hindi pagdalo ng mga kawani ng naturang social media app sa Senate hearing kaugnay sa mga issue ng online gambling sa bansa. Sa sulat kay Senate Committee on Games and Amusement Chairman Erwin Tulfo, sinabi ni Jenixon David, Public Policy Manager ng Meta, na nasa Singapore at sa US ang kanilang authorized representatives kaya't hindi nakadalo sa Senate hearing. Gayunman, kinumpirma naman ng opisyal na handa silang makapag-dialogo kay Senador Erwin Tulfo at magpadala ng kanilang position paper. Kinagalit naman ito ni Senador Erwin Tulfo dahil tila ang Meta official ang nagdidikta sa kanila kung kailan sila haharap. Kasunod ito iminangkahi ni Senador Risa Hontiveros na mag-issue ang komite ng show cause order kung saan hihinga ng paliwanag ang Meta official kung bakit hindi dapat na masumpina. Binigyan din naman ni Senator Tulfo na dapat may humarap na opisyal ng Meta dahil nangunguna ang kanilang platform sa nilipatan ng mga nagpo-promote ng online gambling sa bansa. Pasada Balita. Pinalakas ng Judicial and Bar Council at ng Integrated Bar of the Philippines ang proseso sa pagpili ng mga maestrado at iba pang legal official sa bansa. Kapatid na lumagda sa isang Memorandum of Agreement ang JBC at ang IBP para baguhin ang dating sistema ng pagpili sa mga hukom, lalo na sa mga matataas na posisyon tulad ng Korte Suprema, Court of Appeals, Sandigan Bayan at ang Office of the Ombudsman. Kasad sa kasunduan na magsasagawa ang IBP ng independent background checks sa mga aplikante upang matiyak na tanging ang mga kandidatong may integridad, competence at impartiality lamang ang mapipili na maging mahistrado. Iwanig naman ng JBC na malaking hakbang ito para mas maging transparent at maayos ang pagpili ng mga hukom dito sa bansa. Pasada Balita. Kinumpirma ni Bangko Sentral ng Pilipinas na sumumpa na sa 38 ang bilang ng mga e-wallet platforms na wala ng link
sa online gambling. Sa ikalawang pagdinig ng Senate Committee on Games and Amusement ukol sa mga issue ng online gambling, sinabi ni BSP Deputy Governor Mamerto Tangona na mula pa noong 16 Agosto ay na-verify na ng Bangko Sentral na wala ng online gambling link sa e-wallets at kung may makita man na icons ng online gambling ay hindi na ito gumagana. Matatanda ang Senate Committee on Games and Amusement at mga senador na miyembro nito ang nag-utos na tanggalin ang direct link ng e-wallet sa online gambling para matigil ang online gambling addiction ng maraming Pilipino, kabilang na ang mga kabataan. Samantala, pinuna ni Senador Rodante Marcoleta ang hindi naman pag-imbita sa pagdinig sa mga online gambling operators, habang ito namang si Senador Rizzo Ontiveros ay pinuna rin ang hindi naman pagdalo ni PAGCOR Chairman Alejandro Tenco. Paliwanag ni Senador Erwin Tulfo, ang chairman ng komite, na dumadalo sa isang conference abroad itong si PAGCOR Chairman Tenco, pero nangako naman ito na sisipot na sa mga susunod na pagdinig. Tiniyak ng committee chair na sa susunod na hearing ay iimbitahan na ang online gambling operators. Pasada Balita! Suspendido ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa ilang lugar sa bansa ngayong araw, bunsod ng inaasahang epekto ng bagyong Mirasol. Kabilang sa mga lugar na kansilado ang klase sa lahat ng antas sa mga public and private ang, makinig po kayong maigi ha, Laguna, Kasiguran at Dilasag sa Aurora at Humalig, Lopez at Patnanungan sa Quezon. Wala ring pasok sa Bordeaux, Panulukan o Panukulan at Pulillo sa Quezon mula preschool hanggang senior high school sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Pakinggan niyo pong maigi ha. Mga lalawigan lamang po ito at hindi kasama so far ang National Capital Region. Manatili pong nakantabay sa DWIZ para sa karagdagang update, kaugnay pa rin sa class suspension at lagay ng panahon. Pasada Balita! Samantala, nanawagan ng Department of Education ng alokasyong pondo na nasa 928.52 billion pesos para sa 2026 na katumbas ng 4% ng gross domestic product ng bansa. Kasunod naman ito ng plano ng ahensya na tugunan ang kakulangan sa silid-aralan, solusyonan ang malnutrisyon ng mga bata at palawakin ang digital access sa mga guro at mag-aaral. Bilang sa panukalang pondo ang 13.2 billion pesos para sa pagtatayo ng halos 5,000 bagong silid-aralan sa 2026 na target umabot ng 40,000 sa pagsapit ng 2028 sa tulong ng pribadong sektor at lokal na pamahalaan. Meron ding 11.8 billion pesos na pondo para sa school-based feeding program na sasaklaw sa lahat ng kindergarten at mga kulang sa nutrisyon na nasa grades 1 hanggang 6. Kasama rin ang 16 na bilyong pisong pondo para sa pagbili ng laptops at pagpapalawak ng internet connectivity sa mga paaralan at 6 na bilyong piso para sa career progression ng mga guro at school leaders. Ayon kay Education Secretary Juan Edgardo Sani Angara, maglalabas din ang ahensya ng buwanang public dashboards upang ipakita ang bilang ng mga naitayong silid-aralan, naipamahaging pagkain at naipadalang digital devices bilang bahagi ng transparency at open government initiatives. Pasada Balita! Naniniwala naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na susi ang edukasyon para maabot ng mga bata ang kanilang mga pangarap at ang unang hakbang dito ang matutong magbasa ang mga kabataan. Nagpapasalamat din si Pangulong Marcos sa mga guro dahil sa kanilang tapat na pagtuturo sa mga bata sa ilalim ng Tara Basa Tutoring Program ng pamahalaan. Binigyan ng Pangulo na ang husay ng mga bata nakasalalay sa mahusay na mga guro na itinuturing niyang mga buhay na bayani. Batay sa datos ng Department of Social Welfare and Development, mayroon ng 52,000 na mag-aaral sa grade 2 ang marunong ng magbasa mula nang ilunsad ang programa sa nakalipas na 3 taon. Samantala, mahigit 17,000 estudyante naman mula sa state universities and colleges ang nagsilbing tutors at nabigyan din ng oportunidad na kumita sa pamamagitan ng pagtuturo sa mga bata.
Pasada Balita. Naglabas naman ng mga kasunod na proklamasyon ang Malacanang na nagdedeklara ng special non-working holidays sa iba't ibang probinsya at bayan sa bansa upang bigyan daan ang paggunita ng mga lokal na anibersaryo at kapistahan. Sa Oriental Mindoro, dineklara ang September 18 bilang holiday sa bayan ng Victoria. Sa bisa naman ng Proclamation number 1021 at sa susunod na araw, September 19, holiday naman sa mga bayan ng Pili, Ocampo, Canaman, Kamaligan, Magaraw, Bombon at Calabanga sa Camarines Sur. Kabilang din sa may tinakdang petsa October 1 sa Gloria Oriental Mindoro at Hunduan, Ifugao at October 2 sa Solano, Nueva Vizcaya at buong Dinagat Islands. Idineclaring holiday ang October 8 sa Coronadal, South Cotabato, October 14 sa Victoria, Laguna, October 16 sa Colaba, Biliran at October 17 sa Negros Oriental. Gayun din, special holiday naman sa October 28 sa Pigcawayan, North Cotabato, October 23 sa Narvacan, Ilocos Sur, at October 25 sa Lemery, Batangas. Ayon sa palasyo, ang mga deklarasyong ito ay layong palakasin ang partisipasyon ng mamamayan sa lokal na selebrasyon at pasiglahin ang pagpapahalaga sa kultura at tradisyon. Pasada Balita. Linaw ni Comelec Chairman George Erwin Garcia na maaaring hindi na formal na ipoklama ang Gabriela Party List mamaya. Ayon kay Chairman Garcia, kadalasang binibigay na lamang ang kopya ng Certificate of Proclamation sa mga late na ang proklamasyon. Ininaw din ng Comelec Chairman na walang kinalaman sa kanselasyon ng Duterte Youth Party List ang pagkaupo ng Gabriela sa pwesto dahil nakasaad anya sa batas na kinakailangang 20% ng miyembro ng Kamara ay mula sa party list. Pasada Balita. Samantala, binigyan diin ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na hindi sapat ang testimonya ng mag-asawang Pacifico Curly at Sara Diskaya kaugnay sa sinasabing mga korupsyon sa mga kontrata ng gobyerno mula noong 2022 at 2025 para sila ay maging state witness. Ayon kay Secretary Remulla, kinakailangan munang balikan ng pamahalaan ang unang negosyo ng pamilya Diskaya upang maintindihan kung papaanong nakakuha ng kontrata sa pamahalaan ang mga ito. Paliwanag pa ng kalihim, upang ma-qualify ang mag-asawang Diskaya ay kinakailangan nilang magsumite ng lahat ng dokumento, record at ledgers magmula sa pagsisimula ng kanilang mga negosyo. Pasada Balita. Samantala, sinimulan na ang operasyon ng Balikbayan Action Center na itinatag ng Bureau of Customs para protektahan ang mga padala ng mga overseas Philippine worker at tiyaking maayos ang proseso ng mga balikbayan boxes. Sabi ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na layan nito na agad matugunan ang mga hinaing ng customs procedures, magpatupad ng mga reforma at maghanap ng pinakamahusay na paraan para sa transparency at kahusayan. Liwanag pa ni Commissioner Nepomuceno, pagtupad din ito sa kanyang pangako sa mga OFW na ang bawat balikbayan box daraan sa makatarungan at transparent na proseso bilang pagkilala sa kanilang sakripisyo para sa bayan. Dagdag pa ng Customs Commissioner, ipinapakita ng tanggapan sa pamamagitan ng BAC ang mas malawak na adhikain nito na protektahan ang kalakalan at pati na rin ang kapakanan ng mga OFW na itinuturing ding pinakabagong bayani ng ating bansa. Pasada Balita. Nawagan naman sa Hudikatura si House Assistant Minority Leader at Akbayan Party List Representative Chel Jokno na kaagad aksyonan ang mga backlog o anumang kaso partikular o lumang kaso, partikular na ang mga kasong kriminal, graft at korupsyon. Sa isinagawang budget deliberation ng Judiciary ng House Appropriations Committee, tinanong ni Congressman Jokno sa Court Administrator na si Maria Dolores Estoesta tungkol sa mga akbang ng mga korte upang mapabilis
ang paglilitis sa mga aging cases at kung paano mamomonitor ng hudikatura mga kasong nakapila pa. Ayon kay Court Administrator Estoesta, may mga umiiral ng guidelines mula sa Korte Suprema para tuloy-tuloy na paglilitis o para sa tuloy-tuloy na paglilitis ng criminal cases. Kabilang dito ang pagtanggal sa mga prohibited motions gaya ng motion for judicial determination of probable cause, motion to quash, motion to reinvestigate, suspension of proceedings at motion for postponement. Kaugnay naman sa monitoring, sinabi ng judiciary official na mayroong Central Statistics Office na siyang nagbabantay sa bilang ng mga kasong na-dismiss at sa kondisyon ng mga detainee at convicted persons. Binigyan din pa ni Congressman Jokno ang kahalagahan ng mabilisang pagresolba sa mga kaso lalo na ang may kinalaman sa malawakang korupsyon dahil ito anya ang matagal nang hinahangad ng taumbayan. Pasada Balita. Samantala, pamahalaan walang nakikitang malaking banta sa seguridad sa gitna ng kinakasang mga kilos protesta laban sa korupsyon. Detalye nagbabalik Patrol 13, Gilbert Perdes. Siniguro ng pamahalaan na wala itong nakikitang malaking banta sa seguridad kasabay ng mga kinakasang kilos protesta sa darating na linggo, September 21. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na patuloy ang kanilang mahigpit na monitoring upang mapigilan ang mga magtatanggang manggulo o magsamantala sa sitwasyon. Paliwanag ni Padilla, ang pagtataas ng Red Alert status ay bahagi lamang ng standard security protocols ng AFP na layuning matiyak ang buong kahandaan ng lahat ng units sa pag-ugnayan ng PNP sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Anya, ang Red Alert ay hindi nangangahulugan ng agarang pagde-deploy ng mga sundalo. Sa halip nakatutok anya ito sa 24/7 monitoring, pagbubukas ng communication lines at standby status ng mga tropa sakaling kailanganin ng PNP ang suporta ng mga sundalo. Binigyan din pa ni Padilla na ang PNP ang pangunahing nangasiwa sa crowd control at pagpapatupad ng batas habang ang AFP naman ay nakahanda lamang na sumuporta kung kinakailangan. Layunin anya ng AFP na matiyak na magiging mapayapa at maayos ang lahat ng kilos protestang isasagawa sa bansa. Dagdag pa ni Padilla, simple lamang ang kanilang misyon, panatilihin ang kapayapaan at kaayusan para sa kaligtasan ng publiko. Patrol 13, Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Oras muna. 13 minuto na lamang, 8 a.m. na. Balitang pangkalakalan. Inaasang aabot sa 157 billion pesos ang dividendo mula sa mga government-owned and controlled corporations sa pagtatapos ng 2025. Ayon sa Department of Finance, bukod sa naitalang 117 billion pesos, inaasahan pang madaragdagan ito ng 40 billion pesos. Pinangunahan ang nasabing dividendo ng Land Bank of the Philippines na may 33.5 billion pesos, Bangko Sentral ng Pilipinas na may 18.9 billion pesos at PAGCOR na may 12.7 billion pesos. Kaugnay nito, tinayak ng Finance Department na ang bawat piso nito mapupunta sa pagpapaunlad ng ekonomiya at sa serbisyo sa taong bayan. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Pinanawagan ni Spanish Prime Minister Pedro Sanchez na dapat harapin ng Israel ang parehong sporting sanctions tulad ng ginawa sa Russia matapos ang naging giyera nito sa Ukraine. Ito'y kasunod ng naging protesta ng mga pro-Palestinian laban sa Israel Premier Tech Team sa gitna ng Vuelta Cycling Race sa Madrid. Dalawa sa mga nagprotesta ang nahuli habang 22 ang naitalang sugatan. Bagamat nakansela ang podium ceremony ng torneo, idineklara namang kampiyon ang Danish rider na si Jonas Vingegaard. Kaugnay nito, binantikos naman ng Israel ang naturang panawagan ng punong ministro ng Espanya at ipinuntong sinusunod lamang ito ang patakaran ng International Cycling Union kaugnay sa partisipasyon ng Israeli team.
Pasada Balita sa mundo ng palakasan. Ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Para sa ating sports update, itodo mo na, Ian Articona. Good morning, Boss John at Madam Juday. Narito na ang latest sports update. Gumawa ng kasaysayan ang World number 88 na Alas Pilipinas Men matapos makamit ang pinakunang panalo sa FIVB Volleyball Men's World Championship match. Ito ay matapos pataubin ang World number 21 na Egypt sa nasabing torneo sa score na 29-27, 23-25, 25-21, 25-21. Pinangunaan ni Brian Bagunas ang national team matapos kumana ng 25 points. Susunod ng mga kalaban ng Pilipinas ang World number 13 na Iran sa Huwebes, Setyembre at 18. Ang Pilipinas ang second to lowest ranked country sa FIVB Volleyball Men's World Championship na nilahukan ng 32 bansa. At yan ang sports balita. Ako si Ian Articona, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Balitang pangkalusugan. Uy, naku po, kilala po ang turmeric bilang pampalasa o sangkap sa mga lutuin tulad ng kare-kare at curry. Nagutom na naman ako. Anong pinagkaiba niyan sa ano? Sa luya? Oh, baka ito process na eh. Turmeric. O, di ba? Ang linaw. Ito, hindi mo ito pwedeng pakuluan, di ba? Pwede pa rin mapakuluan yan. O sasalain lang. Parang ganon. Hindi? Pwede? Pwedeng pakuluan. Papakulo, tapos pwede mong inumin Inumin, direkta? yan. Parang tsaa? Mm-mm. Okay. Ayun, good. Kayo na magaling. Eto na nga. Ang turmeric po ay kilala nga bilang pampalasa sa mga lutuin. Pero, mayroon din siyang mga benepisyong pangkalusugan na taglay. Kabilang po dito ang natural na anti-inflammatory. Dahil sa pangunahing sangkap ng turmeric na curcumin na nakakatulong sa pagbawas ng chronic inflammation. Nakakatulong din ang curcumin sa pag-neutralize ng free radicals dahil sa itong antioxidant. Pinabubuti rin ng curcumin ang brain function at mood ng isang individual. Talaga ba? Maraming may kailangan sa atin yan. Oo, naku naman. Marigaluhan ko nga ito ng turmeric. Damihan mo, ha? Oo, syempre. Kulang pa, sabihan mo ako. Ilang kilo ba? Isang drama, ibibigay Isang ko. gram. Okay. Got it. Kopya, Sir John. Dahil nga sa epekto ng curcumin sa mga taong may cognitive decline o depression, ay, maganda rin pala siya, no? May problema. Ay, hindi naman, wag naman sabihin ganun, problema sa pag-uutak. Kaya talaga. Ano pag-uutak? Grabe Ay, naman. pag-iisip. Sobra naman. Grabe. Problema sa utak, problema sa pag-iisip. Ayan. Pero masasagot po yan ng turmeric, di ba? Pinabababa rin po ng turmeric ang panganib ng sakit sa puso. Ay, ganda. Okay. Oo, lalo na kung ilalaga mo yan. At magpapabuti ng liver function at pag-alis ng panganib ng cancer. Kaya, Pasada Balita. siguro may binabanggit na luyang dilaw. Ayun Dahil yun. ang orange Oo. yata ang turmeric. Turmeric. Tama ba? Sa mga nakakaalam, please paki-educate nyo nga po kami. Ha? Please lang, please lang. Thank you. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News. Inaabangan na. Ay, sorry. Nadala ko ng emosyon ko. Sorry. Inaabangan na ng mga Filipino fans ang magiging performance ng nation's girl group na BINI sa taunang music festival na Coachella. Batay sa social media post ng Coachella, makakasama ng P-pop group ang mga international acts gaya ng Cat's Eye, Foster the People at Disclosure. Magsisimula naman ang bentahan ng mga tickets sa Setyembre 19. Ang presyo ng... Ay, ano ba yan? Ang presyo ng general admission ticket Bakit nagsisimula parang sa... napaigtad ka dyan, Sir Grabe, John? $649. Habang $1,299 naman para sa mga VIP passes. Headliners ng festival ang mga sikat na international singer-performer na sina Sabrina Carpenter, Justin Bieber at Karol G. Nito labis na nagdiwang ang mga fans at ikinatuwang makikita ang BINI sa isang global stage. Pasada Balita. Ko agad yung calculator ko nung sinabi mo. How much is? 649, tama ba?
$649, hindi nilagay ni sino nagsulat niyan. Time Yung is katumbas 55. sa ano. 55 Times pala. 55, correct. Magkano? 35,695. Pinakamura yan. Eh, yung 1,299. Ay, teka, mamaya na lang natin computein. Ako, grabe Kasi- naman. 1,000? So, 299. around 70,000. 71, 72,000. Yung isang bini na lang panonoorin ko. Ako si Bini Shane. Hindi, yung bini bigote. Okay. Yung oh. nirarayuma. Ay, Wag daw. Di pala pinayagan. wag daw. Ay, uy. Pero mga kaibigan, ako naman natin ang good news. Ito mga pampagaan lang ng ating mood ngayon. Ngayong araw ng... Actually, mabilis ang araw. Midweek na po ngayon. Salamat sa Diyos. Good news! Inspirasyon po ngayon ang kwentong tagumpay ng isang dating tricycle driver na gayoy isa ng certified public accountant. Wow. Ang taray, ang galing nito sa numbers. Di ba? Siyempre naman. Kabibilang ng barya yan. Oo, sabay ganun eh. Si Jefferson Dimla, 36 na taong gulang, ay maraming hinarap na pagsubok bago niya mapa sa kamay, ang inaasam na tagumpay. Naku, talaga naman, kwento po ni Dimla, simula bata pa lamang ay nakasanay na niyang magbanat ng buto. May mga ganun talaga, no? Ay masiswerte yung mga bata ngayon eh. Correct. Dahil na ibibigay na sa kanila lahat. Pagdating naman ng kolehiyo, pinasok din ni Dimla ang pagiging service crew sa isang fast food chain bago pasukin ang pamamasada sa tricycle. Pinagsabay niya ang pamamasada at pag-aaral hanggang makapasa sa board exam. Nako, congratulations muna talaga. Sa kabila nga po ng hirap at pagdududa ng ibang tao, nagtagumpay siya dahil sa sipag, tiyaga at pananalig. Patunay ang kanyang buhay na kahit gaano kahirap sa simula, kayang maabot ang pangarap kung hindi susuko sa awat tulong ng Diyos. Tama! Bago tayo tuloy magpaalam, happy birthday kay Binibining Ellen Grace Haroda, DWIC Finance Admin Officer ng Iloilo. Happy birthday! At sumayin niyo ang Wednesday edition ng inyong nag-iisang pasada balita. Dito lamang yan sa DWIZ, nagbabalita ng tama. Paglilingkod ng tama. Kami po ang inyong naging kabalitaan at kwalitaktakan, Johnny Banyes. At ako muli ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino, sa pangalan ni Drew Nasino. Antabayan na po ang susunod na palantuntunang karambola. Oras sa hudyat! 15 segundo makalipas ang 8:08 ng umaga. At eto na, oy! Happy weekend! Ang mga balita, dudublehin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papas